Automatic nga po pagka may pera, kung may magbigay na pera sa akin, ano po, automatic po pupunta ako sa baba ng building para hindi ko magastos. Ay automatic po, ano agad ng peso. Philippine money agad na ginagawa ko po. Kasi baka matimp ako ay. Yan po, baka matimp ako. Yan o. Oh. Peso agad o. Muntik na nga kahapon ako matukso doon sa iPhone. iPhone po. Binibenta. So yun, grabe guys, no? Mas pinili ni Kuya Bal, guys, na huwag gumastos dun sa Hong Kong po, ano? At yung mga natatanggap niya na pinamimigay ng mga supporters ng Kalingap na natatanggap niyang pera ay kaagad niyang ipinapalit into peso or Philippine money para hindi niya magastos alang-alang po sa mga iniisip niya na proyekto po, ano? Unang-una na dyan, ang plano niya is pagbalik ng Pilipinas, unang-unang ipagagawa yung nasirang bubong ng bahay ni Viancy. Guys, matinding ano to. Kumbaga, nagsakripisyo si Kuya Bal na hindi mabili yung kanyang gustong iPhone para lang may pandagdag po, ano, para sa pampa-repair. So yun guys, bago natin pag-usapan yung iba pang bagay-bagay dito ay huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. So yan guys, at huwag din kalimutang mag-thumbs up bago tayo tuloy. So yan, dire-diretso na po tayo. Let's go! Ayan ha. Relax po kami dito ngayon. Pahinga muna sa charity. Pag-uwi namin, bakbakan na naman yan. At alam nyo na, ang ating pong mga project ay mga pabahay. Pag-uwi po natin ay yung mga pabahay natin, bahay ni Dianse. Yung bubong po, ibaklasin po natin yun ha. Yung bubong po ni Dianse, babaklasin po natin lahat yon. Dahil itataas yung bubong. Kasi kung bakit tumutulo, dahil pantay. Tapos may dugtungan pa. Sayang yung pera. Hindi inayos ng mga karpentero paggawa. Halos pantay po yung bubong, kaya yung dugtungan po, ayun ha, talagang doon dumadaan ang tubig. Si Mikoy si Mikoy yan. Si Mikoy. May shooting ang Mectris, guys. So, aabutin po ng mga 120 yung bubong. Kasi po sa yero pa lamang, ang yero po ay baka umabot po ng mga 50 to 60,000. Gusto ko makapal, ayaw ko ng manipis. So yun guys, no, na-discuss nga ni Kuya Bal regarding sa yero pa lang, almost 50 to 60,000 na, ano? And the last time na nag-vlog po sila and nagtanong po sila ng presyo dun sa isang hardware, ay hindi man nabanggit kasi nung may-ari ng hardware kung anong gauge yung kung anong gauge yung paninda niya doon. And so baka if ever standard lang siguro yun. Ngayon ang gusto ni Kuya Val guys ay yung pinakamakapal daw na na yero. Well, mas maganda talaga yun guys dahil talagang kung tutuusin, aabutin hanggang pang lifetime na siguro yun. Pagka gano'n, basta maalagaan lang sa repainting, ano? And siguro hindi lang 60,000 ang aabutin kasi malaki po yung area ng bubong po ni Nabiansi. At ang haba po ng yero na kakailanganin ay 33 feet and mga 10 piraso po yun, no? So, yan, abangan po natin guys. Ang pinaka-main topic natin dito guys is yung yung napansin natin na si Kuya Bal talagang matindi yung sakripisyo niya instead na nandyan sila sa Hong Kong ngayon, nag-e-enjoy at
mabili niya kung ano naman yung kanyang gustong bilhin, ay mas inuna pa niyang isipin yung mga beneficiaries na naiwan po sa Pilipinas po, ano. Gaano katindi yung ganong bagay. Ang hirap po kaya magpigil, guys. Pero si Kuya Bal, pinalit na kaagad sa peso yung kanyang Hong Kong dollar para hindi na magastos. Matindi ka, Kuya Bal. Tuloy. Ayaw ko ng manipis na yero. Gusto ko yung makapal po, yung pinakamakapal na yero. Ang bibilhin po natin. Ayaw Mhm. ko nang mumurahin. Kasi yung bahay po ay Yun. malaki at maganda. Correct. Hmm? Mahal ang pagkagawa ng bahay, milyon. Tapos yung yero ay manipis, ayaw ko po, gusto ko yung makapal. Yung pinakamakapal, baka yun ay umabot po ng 60K. Yero pa lang po, 60K na agad. More or Yero pa lang. less. Yung mga bakal pang gagamitin doon. Yun po sa yero pa lang yan, guys. Kasi ang matindi dyan is kailangan magdagdag ulit ng process po, ano? Kasi tataasan, kumbaga lalakihan yung slope ng bubong para umagos ng dire-diretso yung tubig kapag maulan. And yung dati naman kasi, guys, na design, kumbaga pang ano yun yung slope niya, meron din naman slope, kaya lang napakaliit. Kumbaga naka-design yun para sa maliit na area po ng bubong, no? Kasi habang kunwari, ito 30 cm, habang lumalayo or humahaba yung bubong, palit po ng palit yung yung slope niya. Pero kung maigsi lang sana yung bubong, malit lang yung area, ubra na sana yon. Kung sabihin na natin kung kalahati lang ng area, ay okay na sana, kaya lang malapad talaga yung bahay po ni na Biancy, kaya ganun po yung nangyari. So, bibili na naman po ng mga pang-process po, ano, and syempre, may kasamang labor din yan dahil papasahod din ng mga karpintero. So yun, guys, at doble trabaho kasi magbabakbak pa, and then syempre may mga papalitan din ng mga kisame na kung saan nakita naman natin na sira-sira na po, ano. So siguro yung tansya ni Kuya Val na 120,000 lahat-lahat. Hindi ko sure, hindi ko sure, hindi ako expert diyan, pero baka kulangin pa. Yun. Oo, sayang nga yung pagkagawa ng bubong. Dahil po ang in-order nila na yero ay hindi talaga pangbubong. Dapat walang dugtungan. Kung magdugtungan kayo, dapat po mataas. Correct. Ay, ibig sabihin ni Kuya Val, okay naman din yung duktong-duktong, kaya lang dapat malaki yung malaki yung slope, guys, para walang chance yung tubig na ma-stagnant po sa ibabaw ng ng bubong. Means tuloy-tuloy lang. Actually, yun naman talaga yan. Pagkagawa, tagilid. Halos pantay na eh. Ha? Kaya yung tubig, mga kaibigan, talagang tutulo. Sana makaipon pa tayo ng mas malaki-laking pampabahay dito. Matik nga po pagka may pera, kung may magbigay na pera sa akin, automatic po pupunta ko sa baba ng building para hindi ko magastos. Ay automatic po, agad ng piso. Philippine Grabe. money agad ang ginagawa ko po. Kasi baka matimp ako ay. Yan po, baka matimp ako. Yan o. Oh. Piso agad o. Kasi kapag ito'y dollar, baka matokso ako, ibibili ko ng gamit. Ha? Muntik na nga kahapon ako matokso doon sa iPhone. iPhone po. Binibenta. iPhone. Magkano yung iPhone? Muntik na ako matokso. Actually, guys, hindi na ba sa pangano, ang iPhone kasi, isa sa mga pinakamagandang legit yung camera ng iPhone. Kumbaga, pag sinabing 18 megapixel, talaga tunay na 18.
pang 24 talaga po ano. So ganda yung quality ng camera, and kapag ka puro iOS ang gamit mo, actually ako, pinagtiyagaan ko rin makabili ng mga gadgets na mga ganyan. So sa pang-edit ko po is iPad tsaka iPhone. Kasi mabilis po yung pag-transfer ng files. Unlike, hindi kasi pwedeng i-match ang iOS into Android, guys. Madamot si Apple. Ayaw niyang makipagkasundo sa ibang brand. So, dapat match talaga. And, sa pagkakatanda ko, last year, ay binigyan ni Kalinga Prab si Kuya Bal ng isang bagong-bago na iPhone 16 po kanya nga lang ay kailangan ni Kuya Val ng pang-backup kasi pag nalobat, 'di ba, pagka nasa biyahe mga ganyan, ay kailangan niya backup phone talaga. And 'yun, taon-taon naglalabas si Apple ng bagong modelo. Mahirap ding sabayan 'yan. But anyway, importante kasi 'yun para sa isang content creator na magkaroon ng magandang kagamitan para sa quality ng video. So yun, guys. Ay, ang ginawa ko ay dapat maging piso ito para hindi ako matukso. Muntik na ako magbili ng iPhone, pambihira yan. Muntik na. Kaya ako po ay, pag may pera ako, pag nabuo ko ng 1,000, punta ako sa exchange. Yung palitan ng piso, palitan ng pera, money changer. Changer, yun. Magkano po ang 1,000? 7,000 plus. Di, piso na. Hindi na ako matutukso kasi piniso ko na eh. Abay, muntik na ako po. At meron akong 2,000 plus dollar kagahapon. Yung iPhone po, lang, 2,500 lang. Sabi ko, okay pang vlog to. May pang Doon ako naging curious sa presyo, guys, nabanggit ni Kuya Val na iPhone. Baka sigurado. Hindi siya iPhone 17, definitely, kasi mahal ang latest mahal Kahit na yung 16, mahal pa rin. Pero yung presyo na banggit ni Kuya Val, siguro nasa yun? Baka iPhone 12 or 13 hanggang 14, mga ganun siguro. Kumbaga medyo outdated na sa mga ganung presyo, guys, Kasi nag-update din tayo dyan kahit pa paano. So yun, guys, and kahit naman medyo outdated na yung iPhone, basta huwag ka lang bababa sa iPhone 12, ay okay pa rin yung iOS, na upgrade pa rin yung iOS po niya. Pero yung 11 pababa, medyo napag-iiwanan na po yung iOS updating niya. Yan. May pampalit sa iPhone ko. Abay, muntik na ako matukso. Butit hindi ko binili. Ang ginawa ko po, matik, yung dollar, piniso ko agad para hindi ako matukso. Mahirap na eh. Kaya ang ipapagawa ng bahay, maubos pa ito. Kunti pa nga lang yan po, mga kaibigan. Kunti pa lang yung ating naipong pera. So ako'y nag-iipon ng pera. Pangdagdag po sa ating mga projects. Pangdagdag sa mga projects natin po. Mga kalingap, mga kaibigan. Kaya salamat po sa mga nagbigay-bigay. Guys, kumbaga, regarding dun sa bubong po ni Bianci, ang nakakatuwa po dun sa pamilya po ni Bianci, ay talagang hindi naman po talaga sila humiling na tulungan sila para maipagawa. Kumbaga, may sarili na po silang plano. At kung napanood nyo rin po yung pagdalaw doon ng Kalingap Tahanan, at doon nga po na-discuss, na aantayin lang na maging summertime, at sila mismo ang magpapagawa. Kaya lang, dahil napanood siguro ni Kuya Bal, alam ko na kaagad na mangyayari nito ay hindi sila pababayaan ni Kuya Bal. And of course, Kalingap Prab po, at saka yung mga tsaka yung mga supporters po ng EDC, siguradong tutulong yung mga yan. And
kung di ako nagkakamali, kay Kuya July, kay Sir July, merong nag-promise sa kanya ng, ano, no, ng 40K. Naku, malaking ano yun. Malaking karagdagan yun. And sana nga ay matuloy po, no? Para kahit pa paano, kahit paunti-unti ay makumpleto yung buong budget na sinasabi ni Kuya Bal na 120K. And mas maganda ka sana kung meron pang sobra, guys. Mga tumulong. Sabi sa linggo daw po ay mayroon din daw po magbibigay ay salamat. Kung gayon, kung wala naman, wala tayong magawa. Sa bahay ni Beyonce po, after ko nito sa Hong Kong, next natin gawin po, bahay ni Beyonce. So yun guys, no? Yung kaagad ang plano ni Kuya Val na pagkagaling ng Hong Kong. Yun kaagad ang unang-unang project na gagawin, yung pagpaparepair po sa bubong ni Beyonce. And sana nga ay medyo tumigil-tigil muna yung pag-ulan-ulan para may pagawa kasi pagka alam naman natin dyan sa lugar ng sa Bicol ay talagang daanan po ng madalas umuulan. So yun po yung makakasagabal kung sakasakali man. Pero ang importante, mabuo na yung budget and maumpisahan. I'm not sure kung pwedeng gawin yung bubong po na portion by portion. Kumbaga kalahati muna. And then para po pag natapos yung kalahati, okay na. Hindi kalahati naman. Kumbaga tuloy-tuloy lang yung paggawa. Kaysa buo ka agad yung babaklasin, medyo mahirap habulin yun kapag umulan ng malakas na sigurado. Basa lahat sa loob po, And meron ding dyan meron din, ewan ko, pero sa mga malalaking contractor guys, ang ginagawa po nila is yung buong process ay ginagawa na po sa baba pa lang. And then, doon na lang i-assemble doon na lang i-assemble sa itaas. Kumbaga, kaunting na lang by means of nut and bolt or pwede ring welding. Yan pa yung sa pagkakalam ko, pinakamabilis na paraan kaysa doon pa sa ibabaw dadalhin yung mga raw materials, doon magpuputol, doon mag-assemble, doon mag-welding. Okay lang yan kung summertime siguro po guys, no? Well, alam ko, expert naman po yung yung mga karpintero ni Kuya Val. So, paubayan na lang sa kanila po. Yung sa akin lang naman guys is yung idea and opinion. Sinishare ko lang po. Pero hindi pa tayo nagmamagaling. Sa'yo po. As soon as possible po. Maka-order nga po sana ng doon sa hardware po ng bubong. Ang haba ay 33. Gusto ko makapal, ayoko ng manipis na bubong. Ayoko ng manipis na yero. Gusto ko yung pinakamakapal. May quality. Ha? May quality. Kung mayroon mag-ambag, may mag-share po. Kung may mag-share po sa bahay ni Beyonce, maraming salamat. Ano po? So yun guys, mukhang napagod na si Kuya Bal sa kakalakad at kakatayo. At sa tingin ko ay nakaupo ito sa sa railings. Kaya natatakpan naman yung mukha mo, Kuya Bal. Ano yung itsura mo dyan? Mukhang napagod ka na. Ha? Salamat po kung may mag-share po sa bahay ni Beyonce. Thank you po. Meron na kuya, sinabi na ni Kuya July, 40,000 po. Ayan. Yun. So, yung bubong po, baka umabot ng 60. Hindi ko alam. Pati bakal. Hindi ko alam kung magkano aabutin. At mag-order tayo. Para mas mapabilis yung bubong. Unahin namin yung Beyonce na bahay. Kasi baka masira Tama. Yung kisame po,
may porosyon na sira na. Aalisin po namin yon. Tapos, araw-araw po i-monitor ko sa inyo para malaman niyo po yung paggawa Ganda. ng bahay na yon, mga kalingap. Yung karpintero ko matibay. Tibay. Yung papa ni Krista, magaling. Ganda. Kaya kinuha ko na po siyang officially Kalingap Carpenter. May trabaho siya, wala, may sweldo. Grabe guys, no? Napakaswerte ng mga magiging official na carpenter ng Kalinga. Dahil may trabaho, wala, may sweldo. And nasa 700 yata. Daily. Kahit walang pasok ay sumasahod pa rin. Pero siguro kaya naman gagawin ni Kuya Bal yun. Gawa ng kita naman niya kung gaano kapulido sila gumawa. Kumbaga, isulit. Ano? At maganda rin yun, maging permanent na carpenter sila para anytime na may gagawin, ay nandyan lang to sila, ano? Dahil hindi naman po nawawalan ng pabahay ang Team Kalingap, most especially kay Kalingap Rab po, ano? Tuloy-tuloy yan. Halimbawa po, may sakit, may sweldo po siya. Pati si Ronron, may mga sweldo po yan. Nag-absent, may sweldo. Grabe. Ganun po yan. Hindi sila pwedeng magbaho sa iba. Kung walang gawa, pahinga sila. Pahinga po sila. Kung walang gawa, magpahinga. Para po ang ating karpintero po ay talagang maganda. Marunong. At magaling. Diba? Tama. Pag nag-absent nga sila wala problema yan. Pwede naman yun, di ba? Ay, Kuya Bal, siguro kung may rason naman, kaya nag-absent, kumbaga, acceptable yung rason, ay pwede. Hindi naman, pero siguro kung nag-absent dahil may hangover, siguro, iba namang usapin siguro yun, guys. Siguro sinasabi, kasi pagka ganon, ay medyo magiging tamad na yung karpintero. Siguro naman ay i-control talaga ni Kuya Bal yan. I'm sure na i-control niya, aalamin niya kung ano naging dahilan ng pag-absent ng isang karpintero. Kung talagang reasonable, kumbaga, ay okay lang yon. Mga emergency, yan, may nagkasakit, basta reasonable. So yun guys, Malate, pwede matulog pag napapagod. May sweldo po. ayun, grabe. May sweldo po sila. 700 a day. Wow. Times mo sa 26 days. Monday to Saturday. Panalo yun guys, oh. Panalo yung ganung sahod, tapos libre pa ang pagkain. Panalo yun. Ipagawa ko rin po yung bahay nila Krista po. Yung tiles. May nagbigay ng tiles. Pero toke pa lang po binigay. Actually, yung bahay ni na Krista guys, na inspect na rin yun ni Kuya Bal And yun nga, gusto niyang hindi naman repair kundi kukumplituhin lang kasi walang tiles. Kaya medyo madumi yung seg tingnan. Although malinis naman yung bahay, pero iba rin kasi pag na-tiles yung seg po, ano? And yun naman bahay na yun, siguro ano pa lang, hanggat hindi pa na ipapagawa or na ipapatayo ni Kalingap Rab yung magiging bagong bahay ni na Krista. Siyempre, doon muna sila talaga sa dating bahay po nila. And baka hindi na rin magtagal at matatayuan na rin na sariling bahay si Krista po. Dahil sa pagkakaalam ko ay meron na siyang lupa. So yun guys, no? Okay talaga. Walang pa. Yung tiles ni Krista,
Pagka magkapira ako po, matikman yun. Ipapagawa ko yun. Confirm po yung 40K sa kausap ko by next week. Alam mo, July po, Neil, hanggat wala yung pera sa'yo, ka muna nga umasa. Yung 20 nasa dait na ngayon. Okay. Ha? Very good. Pag mayroong nangako sa'yo, okay, magpasalamat na tayo. Pero, huwag ka munang umasa. Kasi wala pa yung pera. Ganon. Pag yung pera, nasa kamay mo na yung pera, hawak mo na yung pera, yan. Pwede ka nang mag-enjoy, magsaya. Ay, yun nga guys, no, nasasabi siguro ni Kuya Val ito na wag munang umasa. Although nangako na and yung kalahati nga daw, nasa diet na po, ano, and yung kalahati na lang. And I'm sure kaya nasasabi ni Kuya Val ito kasi may experience na po ang Kalingap po, ano, nung panahon ng, ano, ng Edrica. Yung, andyan pa si, ano dati, ano ba pangalan nun? Yung kapartner dati ni Kalingap Edu. And yun na nga, at nagbigay yung sponsor ng pera po, ano, kay Kalingap Rab. And then, nawakwak si Erica. Nawakwak po. And nung nawakwak na, binawi naman nung ano, sponsor yung pera na naibigay na sa Kalingap or kay Kalingap Rab po, ano. Yun siguro yung ano, isang dahilan kaya nag-iisip na rin sila Kuya Bal ngayon na para sigurado. Kasi mahirap umasa, di ba? Yun na nga, andyan na, naibigay na ng matagal, ay binawi pa. Ewan ko ngayon kung uubra pa yung ganun kasi may ngayon ay bawat nagbibigay ay nire-resibuhan na yata ni Kuya Bal kaya magiging iba na yun. Tsaka sa foundation kasi yung dumidiretso. Ayun guys, yun. Yun lang naman ang aking sariling pag-a-analyze kaya nababanggit ni Kuya Bal na wag mo nang umasa hanggat hindi mo na hawak. Dahil yung dati nga, hawak na binawi pa. So yun siguro. Mahirap umasa eh. Ang hirap umasa pag wala pa sa kamot. Ganon yan. Ako, ito ng pera ko. Hawak ko ng pera ko. Oh, saan tayo? Tara. Naipit-ipit na si Kuya Bal dun. Wait lang. Pinagagawa ni Kuya Bal talaga. Ito po, may naipon ako itong pera, oh. Oh? Piso. Wow. Malit pa lang Dami. ito. Malit pa lang yan, pero pararamihin ko yan. Ayos talaga. Ano ito, konti lang ito. Nasa ano ng 30,000 pa lang po ito, mga kaibigan. So yun, nasa 30,000 yung hawak ni Kuya Bal. So yun guys, no? And yun nga, nabanggit mo kanina na yung pamilya ni Bianci ay talagang kusa yung pagtulong po ni na Kuya Bal dyan. Kumbaga, hindi talaga humiling yung parents or yung family ni na Bianci kasi sila mismo may plano na at may budget na rin siguro kasi inaantay na lang po nila na ano, na mag-summertime para tuloy-tuloy yung pagpapagawa po nila. Kaya alam ko na kaagad ang mangyayari na pag nalaman ni na Kuya Val, Kalingap Rab, siguradong hindi nila pababayaan ang pamilya ni na Bianci. So yun na ngayon nangyari guys. Kaya kung sakasakali na magtuloy-tuloy na ito ay hindi mababawasan yung ipon po ng pamilya ni Bianci po. Ano? And of course, pinaka malakas kumita pa naman sa kanila hanggang ngayon ay si Bianci. So, yun, hindi masyadong magagalaw yung ipon nila po ano, ng pamilya. So, napakaganda talaga itong nangyari na ito. Iba talaga guys ang Team Kalingap and yun na, ang nakakatuwa yung si Kuya Bal talagang pinigilan yung sarili po ano na mabili yung sinasabi niya na iPhone para lang hindi magalaw yung pera na hawak-hawak niya.
And yun nga, sabi niya, nasa 30,000, pero pararamihin pa daw niya yun. Kumbaga at saka may mga, ano na may mga nag-promise na. And I'm sure kay Sir July, ay tuloy-tuloy din yun. Kasi napaka-reliable din naman po ni Sir July, guys. Maayos ang pagkatao. And pag sinabi niya, yun na talaga yun. Yun ang pagkakakilala ko po at respeto ko rin kay Sir July. So yan guys, so hanggang dito na lang at abangan po natin dahil ngayong araw na ito ay anong araw ba ngayon? Monday. So yan guys, pauwi na ng Pilipinas ang Team Kalingap. And of course, mga Martes, Miyerkules, ando na siguro sila sa daet po baka magpahinga pa kasi sila dito sa Metro Manila pagdating nila. Hindi natin sure yon. And siguro next week, baka umpisahan na yung yung pagpaparepair sa bahay ni Biancy. So yun. At so kung ngayon pa lang, congratulations na kagad sa pamilya ni Biancy po dahil yung malaking problema ay maaayos na sa wakas dahil matagal na palang problema nila yun guys. Tinitiis lang at nakita naman natin kung ano yung itsura ng second floor sa loob ng kwarto ni Biancy at saka yung kwarto ng mga kapatid po niya. Nakita naman natin kung ano yung itsura. Talagang nakakaawa na yung bahay. So yun guys, hanggang dito na lang and maraming salamat muli sa inyo lahat sa pagsama ninyo sa akin. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So pagsamantala, bye-bye po muna. So bye-bye.